Anong personalidad na nagsisikap mapanatili ang matibay na ugnayan ng Italia at Estados Unidos? Pero sa totoo lang, hindi ako nagbabago ng isip, okay? Nagbabasa ako ng mga rekonstruksyon, pero ano kaya ngayon ang patakarang panlabas ng Italia? Katulad pa rin ba ito ng sa nakaraang 80 taon? Ibig sabihin, hindi ako nagbabago ng isip sa kahalagahan ng matatag na relasyon ng Estados Unidos at Europa na siyang batayan nito. Ito ay malinaw na isang pambihirang lakas. Sinangkang pakaumahin ni Giorgia Meloni ang tensyon kay Donald Trump matapos ang ilang araw ng mainit na palitan ng salita sa publiko ng punong ministro ng Italia at presidente ng Estados Unidos. Ang lider ng Italia na unang itinanggi ang paratang na nakiusap siya ng litrato kay Trump sa Pito ay ngayon nananawagan na gawing normal muli ang relasyon ng Roma at Washington. Sinabi niya na hindi niya balak palakihin pa ang alitan. Sinabi niyang hindi magbabago ang panlabas na patakaran ng Italia gaya ng nakaraang 80 taon. Binigyan diin niya na hindi kayang sirain ng meme, viral video o away sa social media ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa. Diyan lumalabas ng malakas ang pag-atras. Matapos harapin si Trump sa personal na paraan, bumalik si Meloni sa realidad at inamin na ang alyansa sa Estados Unidos ay masyadong mahalaga para ituring na isang palabas lang na pampalipas oras. Kasabay nito, sinubukan niyang manatiling matatag tungkol sa Iran na sinasabing hindi dapat magkaroon ng mga sandatang nuklear o pinagsamang mga warhead ang rehime ng mga ayatollah pati na rin ang mga long-range na missile. Una, pag-usapan natin ang kapalaran ng programang nuklear ng Iran. Ibig sabihin, hindi natin dapat payagan ng rehime ng mga ayatollah na magkaroon ng sandatang nuklear at nuclear warhead. Lalo na ngayong may long-range missile na sila na naipakita ko na rin. Sinasabi ko, hindi lang Estados Unidos, pati na rin ang mga bansang mas malapit sa hangganan ng Iran, pati na rin ang Israel. Hindi natin pwedeng payagan ito. Hindi natin kayang tiisin ito. Kaya kailangan malinaw tayo tungkol dito. Ginawa ang pahayag habang may crisis kabilang ang NATO, digmaan sa gitnang silangan, negosasyon sa Iran at usapan ng Lebanon at Israel. Bakit nag-iba ng tono si Meloni? Bakit pinressure ni Trump sa publiko ang matagal na niyang kaalyado? Paano nagsimula ang alitan mula sa isang larawan sa G7 at nauwi sa pagtatalo tungkol sa Iran, NATO at impluensya ng US sa mundo? Ikukwento ko ang lahat niyan sa iyo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon kay Trump sa panayam at social media, ilang beses daw siyang hiningan ng litrato ng punong ministro ng Italia. Tinaman si Meloni ng paratang na nagpapahiwatig ng kahinang politikal at pagtatangkang lumapit kay Trump para mapabuti ang imahe niya sa bansa. Sabi niya, imbento lang ang kwento at hindi kailanman nagmamakaawa sila ng Italia. Hindi rin nakasalalay sa pakikipagkaibigan sa Pangulo ng Amerika ang kanyang kasikatan. Ngunit hindi dito nagtapos ang krisis. Mas pinalalim pa ni Trump ang paniningil. Inakusahan niya si Meloni ng kakulangan ng suporta sa US laban sa Iran at inugnay ang sigalot sa papel ng Italia sa NATO. Mabigat ang mensahe dahil kinuwestiyon nito ang paninindigan ng kaalyadong Europeo sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Hindi lang litrato ang usapang kay Trump. Humihingi siya ng pagkakaisa, base militar, tapang sa politika at dedikasyon sa harap ng banta ng Iran. Matindi ang naging tugon ng Italia sa mga unang araw. Kinansela ni Antonio Tajani, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Italia, ang biyahe niya sa Estados Unidos matapos ang pahayag ni Trump. Sinabi ng mga miyembro ng gobyerno ng Italia na ang mga pahayag ay nakakasakit at hindi maintindihan. Ipinakita rin ni Meloni na hindi siya papayag tratuhin bilang mababang lider sa transatlantic na relasyon. Ang problema ay may hangganan ng isang pampublikong alitan sa pagitan ng Roma at Washington dahil umaasang Italia sa alyansang militar, ekonomiko at diplomatiko na binuo kasamang Estados Unidos mula pa noong pagkatapos ng digmaan. Dito nagbago ng tono si Meloni. Good luck na lang sa inisyatiba kahit matapos sa panayam na ito. Sana nasabi ko ito kanina pa. Tingnan mo, hindi ako kaya mabigay ng sagot sa tanong na yan. Nagiging tapat lang ako. Sa totoo lang talagang namangha ako. At noon sinabi kong namangha ako, sobrang tapat talaga ako noon. Malino kong nabasa ang iba't ibang rekonstruksyon na ginawa, pati na rin ang mga sinasabing video na di umano'y naging viral, kung saan makikita ang aking kilos.
Mukhang hindi ganong asertibo, kahit na dahil man ito sa mga daliri o hindi. Ganoon din ang mga rekonstruksyon na sinasabing may layunin ding ilihis ang atensyon, kumbaga mula sa takbo ng negosasyon sa Iran. At kaya naman sa huli, ibalik ang atensyon sa mga kahirapan sa loob ng NATO. Sa mga nakaraang oras, nakita ninyong bahagyang lumawak ang usapin, di ba? Hindi lang ito tungkol sa Italia, kundi pati sa ibang bansa. Hindi ko alam kung totoo ang mga rekonstruksyong ito. At inuulit kong wala akong balak palalain pa ang alitang ito. Naniniwala ako na dapat bumalik sa normal ang ating bilateral na ugnayan sa Estados Unidos at pati na rin ang lahat ng sinabi ko kahapon sa Konseho ng mga Ministro tungkol sa mga susunod nating mga tungkulin. Tinukoy ng pahayag ang mga meme at interpretasyon na umiral sa internet. Ngunit ito rin ay pagtatangka na ilayo ang krisis sa laranang emosyonal at ibalik ang usapin sa diplomatikong talakayan. Pinrotektahan ni Meloni ang imahe niya nang hindi sinisira ang ugnayan kay Trump. Inulit niyang hindi siya nagbago ng opinyon at susunod pa rin sa dating patakaran ng Italia sa nakalipas na 80 taon. Mahalaga pa rin ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa na siyang sensitibong punto. Matapos ang banggaan, kinailangan niyang umamin sa publiko. Tila umatras siya dahil alam ni Meloni na konkretong palitan ang tingin ni Trump sa mga alyansa. Para sa kanya, ang tumatanggap ng proteksyong Amerikano ay dapat magbigay ng suporta kapag tumitindi ang krisis at ang krisis na yon ay umiikot sa Iran. Patuloy na idinidiin ni Trump sa mga kaalyadong Europeo ang pangangailangan maging mas matatag laban sa rehimen ng Iran habang sinubukan ng Italia na panatilihin ang mas maingat na posisyon dahil sa kanilang lokasyon sa Mediterranean, mga interes sa kalakalan, mga base militar at panloob na presyong dulot ng sitwasyon. Mediterranean, ng kanilang mga interes sa kalakalan, ng kanilang mga base militar at ng panloob na presyong dulot ng digmaan. Tinangka rin ni Meloni tapusin ang alitan sa pamamagitan ng mahalagang pahayag. Sinabi niya na hindi dapat payagan ang rehimen ng mga ayatollah na magkaroon ng mga sandatang nuklear, mga ugibang nuklear at mga misail na pangmalayuan. Hindi lang niya tinukoy ang Israel o Estados Unidos. Sinabi ng punong ministro na ang banta ay umaabot din sa mga kalapit na bansa at maging sa mismong Europa. Muling inilalapit ng mensahe si Meloni sa pangunahing layunin ni Trump. Pigilan ng Tehran na gawing banta sa kanluran ang lakas militar, missile at ambisyong nuklear nito. Mula sa isang kooperasyon na napakatagal na at napakatatag. Hindi ito basta-basta mawawala o kailangan pang pag-usapan muli ngayon dahil lang sa isang diskusyon sa social media. Ito ay mga ugnayan na hindi nakasalalay o nagsisimula at nagtatapos sa kung sino ang namumuno noon sa Estados Unidos, Italia o alinmang bansa sa Europa. Kailangan nating ibalik ang mga usapin ng palabas na politika sa nararapat nitong lalim dahil minsan napag-uusapan ito na parang Temptation Island lang. O nabanggit ko ito dahil sa mga kumakalat na meme, pero mas komplikado talaga ang palabas na politika. Tinutulungan ng posisyong ito si Meloni na malampasan ang krisis ng hindi mukhang talunan. Para kay Trump, malinaw ang mensahe, hindi sapat ang pagkakaibigang pampolitika kung walang tunay na pagkakahanay. Ipinakita ng alita ng pagbago sa pakikitungo ni Trump sa mga kaalyado na hindi na tinatrato ang NATO bilang otomatikong proteksyon. Umihingi siya ng gastos, suporta at katumbasan. Kapag may leader ng Europa na nananatili sa gitna, pinipressure siya ni Trump sa publiko. Iyan ang nangyari kay Meloni. Ang punong ministro ng Italia na kilalang malapit kay Pangulong Trump ay naranasan din ang epekto ng pagiging sinisingil tulad ng ibang kaalyado. Nasa alanganin ng Italia dahil sa presensya ng estruktura militar ng Amerika at pagiging NATO member. Ngunit kailangan din nilang isaalang-alang ang opinyon ng publiko tungkol sa sigalot sa gitnang silangan. Apektado rin ng insidenteng ito ang Unyong Europeo. Ayon kay Meloni, dapat manatiling matatag ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa. Ngunit lumalabas ito habang may ilang bahagi ng blok nagsasalita tungkol sa estratehikong autonomiya at mas malaking distansya mula sa Washington. Walang pasensya si Trump sa mga Europeo na humingi ng proteksyon sa Amerika pero binabatikos ang pamumuno nito. Alam ni Meloni ito. Dahil dito, ang kanyang pahayag sa Roma ay tangkang pigilan ang paggala ng sitwasyon bago maapektuhan ang kalakalan, depensa at internasyonal na negosasyon.
Naging sentro ng usapan ang gitnang silangan dahil malaking pulang linya pa rin ang Iran. Ipinapakita niyang kaya niyang tutulan si Trump sa paraan pero ayaw niyang iwan ang kanluraning estratehiya ng pagpigil sa rehimen ng mga ayatollah. Nadamay din ang Lebanon sa crisis. Pinuri ni Meloni ang kahandaang makipag-usap ng direkta ng Pangulong Lebanese na si Joseph Aoun sa Israel at tinawag niyang matapang ang hakbang na ito. Maaari ko ring gamitin ang parehong pag-iisip sa Lebanon, mahalaga para sa atin, at may mahabang kasaysayan ng pagtatrabaho at tunay na pambihirang dedikasyon ng Italia rito sa mismong unahan. May hiwalay na negosasyon na kasalukuyang nagaganap. Ipinakita ng Pangulo ng Lebanon ang tapang sa kahandaang direktang makipag-usap sa Israel at naniniwala kung dito maaaring maging mahalaga ang papel ng Italia. Mahalaga ito dahil malakas ang impluensya ng Hezbollah, grupong suportado ng Iran sa Lebanon. Kung papayag ang Pangulo ng Lebanon na direktang makipag-usap sa Israel, humihina ang lohika ng digmaan na ginagamit ng Tehran at mga kaalyado nito. Ginamit ni Meloni ang pagkakataon para idiin na gumagana lang ang diplomasya kapag pinuputol nito ang kapangyarihan ng mga armadong grupo at nagbubukas ng espasyo para sa mga direktang kasunduan. Ang mga negosasyon sa pagitan ng Lebanon at Israel ay naging mahalaga sa Washington sa parehong panahon na ang krisis sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagpapalakas ng presyon sa buong reyon. Ang pagsusumikap ng Amerika na ayusin ang usapan sa gitnang silangan ay inilalagay si Trump sa sentro. Itong dahilan kung bakit ayaw ni Meloni gawing diplomatikong issue ang personal niyang alitan. Kung hawak ng Washington ang sitwasyon sa Teheran, nakikipag-usap sa mga kaalyado ng Israel at tuloy ang paghimok sa NATO, hindi kakayanin ng Roma na tahasang kalabanin ng Estados Unidos. Gusto ng Italia ang proteksyon ng Estados Unidos, pero hanggang saan sila susuporta sa Amerika kapag naging totoo ang banta? Sa pagpuwersa ng tanong na ito, itinulak ni Trump ang punong ministro ng Italia na magbigay ng mas malinaw na sagot tungkol sa Iran, NATO at Europa. Ang pahayag sa isla ng tukso ay naghayag ng inis sa social media drama at pag-aalala sa crisis. Alam ni Meloni na mabilis mawala ang meme, pero ang hidwaan sa Washington ay maari magdulot ng seryosong kahihinatnan. Ang matagal na hindi pagkakaunawaan ay maari makaapekto sa mga paglalakbay diplomatiko, negosasyong pangkalakalan, koordinasyong militar at posisyon ng Italia sa mga desisyong kanluranin. Hindi nabubura ng normalisasyong hinihiling ni Meloni ang kahihiyang pampulitika ng pag-atras. Sinubukan niyang maging mahigpit pero mas pinili niyang panatilihin ang alyansa sa Estados Unidos kaysa ituloy ang pampublikong alitan. Pinahinahon ni Meloni ang tono, umiling ng normalidad at sinupukang gawing seryoso ang diskusyon sa panlabas na politika. Nadala ni Trump ang usapan sa gusto niya, suporta laban sa Iran, papel ng NATO, lakas ng US at responsibilidad ng mga bansang Europeo na umaasa sa Amerika. Ako si Milson Alves, global internacionalista at layunin kong panatilihin kang laging may tamang impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.